Una sa ating mga balita ngayong Lunes, isa ang patay habang isa ang nawawala matapos masunog ang isang fast craft na padaong sana sa Bato, Leyte. Ang mga buong detalye abangan maya-maya lamang. Narito na ang ilan pang mga nag-iiniting balita ngayong Lunes. Dahil sa posibleng magtaas ulit ang presyo ng diesel, mapala ng transport group, posibleng maging pahirapan pa ang mga pagbiyahe dahil posibleng mabawasan pa ang mga babiyahe na public transports sa susunod na linggo. Uldapir, patay matapos makipag-enkwentro sa mga pulis. Apat na patay habang isa ang nawawala matapos tumaob ang isang fishing vessel sa Bataan. Hindi bababa sa 124 million pesos sa misdeclared na poultry products mula sa China, hinarang ng Bureau of Customs. At Raver Cruz at Julian San Jose, sweet sa kanilang vlog matapos mag-fishing date sila. Magandang hapon. Sa mga may balak pong magpagasolina, abay higpit-higpit po ang sinturon. Nagbahal na kasi ang presyo ng petrolyo sa piso hanggang piso 50 sentimo ang presyo ngayon ng petrolyo. Pero gayon pa man, posible maging pahirapan ang pagsakay sa mga pampublikong sasakyan na gayon pa man na ilan sa ating mga kababayan ay balik trabaho. Nagbabalita si Bernadette Reyes ng 24 oras. Wala pa ring preno ang taas presyo sa diesel ngayong linggo. Sa taya ng All Industry Sources, maaaring tumaas ng piso hanggang 1 peso and 50 centavos ang kada litro ng diesel. Ito na ang ikalimang sunod na linggong may taas presyo sa diesel at ikadalawampung price hike ngayong taon. Hindi pa naman masabi sa ngayon kung gagalaw ang presyo ng gasolina at kerosene. Dahil sa walang awat na pagmahal ng diesel na gamit ng mga bus, ayon sa samang transport operators ng Pilipinas, ang dating 30% na gasto sa petrolyo, umaabot na raw ng 60%. Kaya may mga huminto na muna sa pagbiyahe at babala ng grupo sa mga commuter, maaari maging pahirapan muli ang pagsakay. Asahan po ninyo kung nagkulang ng sasakyan itong week na to, baka mas marami pong magkukulang by next week kung sakali pong ayan naman meron ng increase sa diesel. Baka matagalan pa raw ang hirit ng dagdag pamasahe, lalo't sa July 12 pa ang pagdinig sa fair hike petition sa mga bus na inihain ng grupo. Kaya naman bukod sa panawagang alisin muna excise tax sa petrolyo, may iba pang pakiusap ang grupo, gaya ng discount sa toll. Bakit hindi po nila muna kung hindi man pwedeng 100%, mag-discount kahit 50%, it will help. O kaya'y huwag munang manghuli ng mga bus na hindi agad makapagpa-renew ng rehistro ng kanilang sasakyan. Mag-status po muna kami para hindi po masyadong malaki yung aming expenses. Ngayong may nakaamba na namang panibagong dagdag singil sa presyo ng produktong petrolyo sa darating na Martes, umaasa ang transport group na AutoDAP na maire-release na sa kanila sa lalong madaling panahon ang ikalawang round ng fuel subsidy. Napakalaking tulong noon dahil siyempre 6% din kahit pa paano, mga ilang araw papakinabangan ng mga driver yon. Ngayong magpapalit na ang administrasyon, hiling ng AutoDAP na maipaabot nila ang kanilang mga problema sa kanilang sektor. Nananawagan ako doon sa bagong uupo na LTFRB, sana makonsulta kami para mailahan namin yung aming mga hinaing. Sinisikap ng GMA News na makuha ang panig ng LTFRB ukol dito. Bernadette Reyes, nakatutok 24 oras. Hindi bababa sa isa ang patay habang isa ang nawawala matapos masunog ang isang fast craft na padaong sana sa Bato, Leyte. Sa kuha ng cellphone video ng isang individual, makikita na nagsialisa ng mga pasahero sa loob ng MV Mama Mary Chloe. Sa kuha din ng cellphone video, makikita na nilamon ng makapal na sunog ang MV Mama Mary Chloe. Agad naman nagsilanguyan at nagsuot ng life jacket ang mga pasahero ng MV Mama Mary Chloe. Iniimbestigahan pa ang naging sanhi ng sunog. O ito,
Hindi rin bababa sa 4 ang patay habang isa ang nawawala matapos tumaob ang isang fishing vessel sa Bagak, Bataan. Sa cellphone video na kuha ni Joshua Alon Nuevo, makikita ang mga mangingisda na nasa ibabaw ng tumaob na fishing vessel. 45 ang nakaligtas habang 4 naman ang namatay habang pinaghahanap pa ang isang nawawala. Ayon sa Philippine Coast Guard, tinaob na malalakas na alon ang fishing vessel. Patay sa engkwentro ng mga pulis ang isang holdupper na nang hold up umano ng isang convenience store sa Paumbong, Bulacan. Nagbabalita si Ethan Miller. Patay sa engkwentro ang isang suspect sa pang-hold up sa isang convenience store sa Paumbong, Bulacan. Nakuha sa kanya ang isang baril at mga bala nito na ginamit sa pang-hold up habang tinutugis pa ang nakatakas niyang kasamahan sa pangyayari. Mula sa Paumbong, Bulacan, Ethan Miller, KKTV News. Hindi pababa sa 124 million pesos na halaga ng misdeclared frozen poultry products ang hinarang mula sa 2 shipments sa Manila International Container Port. Nagbabalita si Mary Ann de los Santos. Nakumpiska ang hindi bababa sa 124 na milyong pisong halaga ng misdeclared na frozen poultry products mula sa 2 shipments sa Manila International Container Port. Ayon kay Deputy Commissioner for Intelligence Raniel Ramiro, ipinuslit ang mga produkto mula sa China. Ang unang shipment ay dineklarang hot pot bulls, pero nang suriin tumambad na karne pala ng pato at manok. Ang isang shipment naman ay dineklarang steamed buns sa kanilang karga, pero karne pala ng baboy at manok. Kinumpiska na ang misdeclared products. Mahaharap sa kasong paglabag sa anti-smuggling ang mga shipment company. Mary Ann de los Santos, KKTV News. At para sa ating Frontier Balita Showbiz ay makakausap natin si Demelza Carter mula sa Studio 3. Demelza, Salamat guys. Goodbye Child Star. Hello Teen Stars. Yan ang sabi ni Tia Weaver matapos ang kanyang pag-alis sa pagiging child star sa edad na 13 years old. Samantala naging sweet sa isa't isa sina Raver Cruz at Julie Ann San Jose sa kanilang fishing date vlog. Narito ang sanib puwersa na pagbabalita ni na John Dave Timbal, Emmanuel Sean Philip Martinez at Nelson Canlas ng 24 oras. Alis na po siya bilang child star at magiging na po siyang isang teenager sa edad na 13 taong gulang. I-share din niya ang kanyang vacation trip sa Boracay para dun siya maka-birthday. Hi guys, good morning. So it's 4:30. I think it's 4:30 a.m. Maagang nagising si Julian San Jose for her I'm first also vlog. somewhere, I don't know. Pero mahigit kalahating oras din siyang naghintay. May araw na. Pagod na ako maghintay. Charot lang. Ito na po yung sundo ko. Hanggang dumating din ang sundo niya, si Raver Cruz. We are gonna go Fishing. fishing. Nagpunta sila sa isang fishing cottage sa Malabon. First time daw ni Raver na mangisda. Si Julie Ann, na-try na raw ito noong bata pa. Sino kaya sa kanila ang magaling sa fishing? I think magaling ka. Ako? Bakit? Huli mo na ako. Magaling talaga. Todo alalay si Raver kay Julian. Tinuruan din sila ng tamang paraan ng pamimingwit. Pero di nagpaawat sa catchy joke si Raver. Hindi tayo makakahuli ng isda ng hook lang. Hindi. Ba't may nahuli noon? Saan po? Nahuli ako ni Julie. Sinulit ng Julie Ver ang kanilang fishing date together at ang mga nahuli nilang isda, pinagsaluhan din. Nag-boat ride pa sila sa palaisdaan. Doon din sinagot nila ang ilang questions ng fans. What do you think makes a relationship work? You put God in the center of your relationship. In constant communication. Kapag may God sa relationship ninyo, everything else just follows.
At yan ang ating Frontier Balita Showbiz. Ako po si Demelza Carter, balik sa inyo kay Anthony. Thank you, Demelza. Oy, partner. Day 1. Sulit, diba, partner? Day 1 natin. Oo, sana partner, may day 2 pa tayo. Sana nga, may day 2. Let's see kung meron pa tayong day 2. Okay. At yan po ang 9 na minuto na pagbabalita sa loob at labas ng bansa. Ako si Kai Joseph. Patuloy po kami maghahatid ng mga maguguluhan na balita at makatotohanan ng balita sa loob at labas ng bansa para sa inyo. Ako si Anthony Luke David. Magandang hapon, Pilipinas!